So muli magandang gabi po. Tayo po mag-isip dito po sa ating excuse po, ginagawang daily devotion. At nandito na nga po tayo sa chapter 24 ng Samuel. At akin pong i-share dito po sa verses 1 to 4. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, hindi pinatay ni David si Saul. Nang magbalik si Saul mula sa pagtugis sa mga Pilisteo, may nagsabi sa kanyang si David ay nasa ilang ng Engide. Kaya kumuha siya ng 3,000 mahuhusay na kawal mula sa Israel at isinama ang mga ito sa paghahanap kay David sa kaburulan ng may ilap na kambing. Nang papatapat sila sa isang kulungan ng tupa sa tabi ng daan, dumumi si Saul sa loob ng kuweba sa tapat ng makulungan ng mga tupa. Nagkataon namang si David at ang kanyang mga tauhan ay nagtatago sa loob ng kuwebang iyon. Sinabi ni kay David ng kanyang mga tauhan, ito ang katuparan ng sinabi ni Yahweh na ibibigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat at muli tayo po mag-share dito po sa daily devotion dito po sa 1 Samuel chapter 24 verse 4 to 6. Sinabi kay David ang kanyang mga tauhan, ito ang mga katuparan na sinabi ni Yahweh na ibinigay ko sa iyo ang iyong kaaway at maaari mong gawin sa kanya ang gusto mo. Dahan-dahang lumapit si David at pinutol ang laylayan ng kasuotan ni Saul. Nang magawa niya ito, inusig siya ng kanyang budhi sapagkat para na siyang nilapastangan ang hari. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, huwag nawang itulot ni Yahweh na gawan ko ng masamang hari na kanyang hinirang. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 23 verse 7 to 9. Pinakiusapan ni David ang kanyang mga kasama na huwag saktan si Saul. Tumayo na si Saul at umalis. Nang malayo-layo na si Saul, lumabas ng kuweba si David at sumigaw, mahal kong hari. Nang lumingon si Saul, buong paggalang na yumukod si David. Sinabi niya, bakit po kayo naniniwala sa mga nagsasabi sa inyo na gusto ko kayong patayin? Amen. Chapter 24, verse 10 to 12. Narito, nakita ngayon ng iyong mga mata kung anong binigay ka ngayon ng Panginoon sa aking kamay at sa yungid, at sinabi sa akin na ibang napatayin kita. Ngunit hindi kita inano at aking sinabi, hindi ko inunat ang aking kamay laban sa aking Panginoon, sapagkat siya ang pinahira ng langis ng Panginoon. Bukod dito, iyong tiningnan, ama ko, oo, tingnan mo ang laylayan na iyong balabal sa aking kamay, sapagkat sa pagputol ko ng laylayan na iyong balabal ay hindi kita pinatay. Talastasin mo, tingnan mo na wala kahit kasamaan o pagsalangsang man sa aking kamay, at hindi ako nagkasala laban sa iyo, bagamat iyong pinag-uusig ang aking kaluluwa upang kunin. Hatulan tayo ng Panginoon at ipaghiganti ako ng Panginoon sa iyo, ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhatan ng kamay. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi ngayon sa ating daily devotion ay makikita sa 1 Samuel chapter 24 verses 13 to 15. Ito po ang sinasabi. Sabi nga ng kasabihan, ang masamang tao lang ang gumagawa ng masama, kaya hindi ko kayo gagawa ng masama. Sino po ba ako at hinahabol ako ng hari ng Israel? Katulad ako ng isang patay na aso o isang pulgas. Ang Panginoon sana ang humatol at magdesisyon kung sino po ang may kasalanan sa ating dalawa. Sana'y mapansin ninyo, anya at matugunan ang usaping ito at mailigtas sa kumula sa iyong mga kamay. Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 24 verse 16 to 18.
Matapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "Ikaw ba yan, David? Anak ko." At humagulhol si Saul. Sinabi pa niya, mas matuwid ka kaysa sa akin. Masama ang trato ko sa iyo, pero mabuti ang iginanti mo sa akin. Sa araw na ito, ipinakita mo ang iyong kabutihan. Ibinigay ako ng Panginoon sa mga kamay mo para patayin, pero hindi mo ito ginawa. Yun lang po, para ng Diyos. God bless. Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat para po sa day 5 ng ating daily devotion. Babasahin ko po ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 24 verses 19 to 22. Ito pang sinasabi, bihira sa tao ang makakagawa ng ginawa mo. Ang pawalan pa ang kaaway na nasa ilalim na ng kanyang kapangyarihan. Pagpalain ka nawa ni Yahweh sa ginawa mong ito sa akin. Ngayon, alam kong ikaw ay magiging hari ng Israel at sigurado kong magiging matatag ang kaharian sa ilalim ng iyong kapangyarihan. Ipinangako mo sa pangalan ni Yahweh na hindi mo uubusin ang aking lahi at hindi mo buburahin sa daigdig ang pangalan ng aking angkan. Ipinangako naman ito ni David kay Saul. Pagkatapos nito ay umuwi na si Saul, sila David naman ay nagbalik sa kanilang pinagtataguan upang magluksa. Inilibing nila ang kanyang bangkay sa kanyang tahanan sa Rama. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Praise God. Thank you everyone.